Okay, so ano na tayo? Next section na tayo. Okay, next. Okay na siguro lahat. Game. So, next section, gawa tayo ng div. So, pakilagyan to ng ID na section 1 na lang. Then, pakilagyan ng class container. Kasi yung next na section, container din. So, para iisa na lang yung CSS nila, lagyan natin ng class na container. Okay, another div. Class content wrapper. Ito, panibagong CSS to para naman sa sa section, sa mga sections kasi home banner yung kanina. And maglagay tayo dito ng div class section dash title. Okay. So para to sa section title, ito yung title na nasa taas. So, ilagay lang natin dyan yung, instead na H1, take note kapag ka may H1 ka na, huwag ka na maglalagay ng H1. No? Iisa lang dapat yan. H2. H2 okay lang na marami. H1 kasi magkakaproblema ka sa SEO. So, lagay lang natin, welcome to Web Raccoon Clothing. Then, sa baba, lagay lang natin ng P. Representing Filipino programmers. Yan. Okay. So, yan na lang muna. Ayusin muna natin yung section title. Okay, so balik tayo sa balik tayo sa style. Close ko muna tong flex. So, comment muna tayo na ito yung section 1 para alam natin. And section 1. Right? So, para lang alam natin kung nasaan yung CSS natin sa sections. So, next, select natin yung section -1. Nalagasan tayo ng 10. Nasaan na kaya sila? And then, pakilagyan lang na, para maiba yung background niya, background white. Okay? Kumakain pa yun, sir. O overbreak. Yun lang. Mahirap na makahabol. Okay? Next. Select naman natin yung content wrapper. Si content wrapper, siya yung magiging flex box natin. So, lalagyan natin siya mamaya ng display flex. So, section 1 dot content dash wrapper. Ayan. So, siya yung lagyan natin ng display flex.
Okay, same with, ano na lang din, same with, tawag dito, yung home banner. Lagyan na lang din natin ng ano, ng justify content space around. Yan. And then, lagyan natin ng margin, siguro 50px 0. Para may 50 pixel siya sa top and bottom na margin. Para hindi naman siya sagaran. Diba? And then, select natin yung section title na. Since may flex na tayo na container, dapat meron tayong flex box sa loob. So, select natin yung section title, section 1-1 dot content dash wrapper. Yan. Dot section dash title. Okay. So, saka natin lagyan ng, it's either flex 1 or kayo bahala kung flex basis. Flex basis na lang. Flex basis para matansya natin yung size. Flex basis, 80% na lang din. Yun nga lang, ito, since title siya, dapat naka text align center. Magkaiba po yung align items ha. Itong align item center sa text align center. Si align items, ina-align niya yung mga elements from top, middle, and bottom. Yung text align is from left, center, tsaka right. Okay? Meaning, horizontal siya. Yung align items is vertical. Right? Next, ano yung nasa loob ng section title? Siyempre, of course, yung H2 tsaka yung paragraph, right? Yun naman yung lalagyan na natin ng design, ng itsura. Okay? Select din natin ulit section -1 dot content dash wrapper dot section title, same lang nasa taas, pero i-select natin yung H2 na nasa loob niya. Okay? So same font family Railway. Yung font size niya is 40px. Sir, pakita mo yung index.html mo po pagkatapos ng CSS. Sure. Malakas kayo sa akin. Okay. Font weight. Gawin natin 700 na rin since header naman siya. And then, yung color, same ng branding natin, which is 2B, 9E, 9C. Line height, since H2 na lang siya, 30px na lang. And margin 0 din. Yan. O yung paragraph naman. Section -1. Mabilis ba? Nakakasunod pa? Sabihin nyo kung mabilis ha, kasi medyo ano. Okay, sige. Nakakasunod naman. Okay. Good. So, section -1 dot content wrapper. Same lang din, dot section title kasi nasa same div lang din naman sila eh. So, P, yan. Of
course, Railway pa rin yan. Font family, Railway. Font size, mga ano na lang to, mga 24. Font weight niya, 600. Huwag masyadong makapal, no? Compare dun sa 700. Next is color. Color natin medyo black, pero ayoko ng todong black. So 2D, 2D, 2D. Yan lang. Alright. Line height. Mga ilan ba? 35 px. And margin 0. So, after nito, papakita ko yung index.html. Pero copyin nyo muna. So, basically, ang flexbox is, ayan, display flex. And nasa inyo na kung anong gagamitin nyo. Kung yung flex lang or yung flex basis. Kasi kapag flex basis, mas nakokontrol natin yung size nung div. Tama? Pag flex, best siya for multiple columns. Diba? Kung gusto natin pantayin, pare-pareho lang natin yung flex. Okay? Ganun lang siya. Gusto ko pa sana i-discuss yung flex box, yung sa flex.html kanina. Gusto ko pa sanang i-discuss ng marami yan. Kaso kailangan natin tapusin tong final output natin. So, balik ko dito sa index.html. Okay na kayo dito? Okay na kayo sa style.css? Or hindi pa? Sino pang hindi? Okay, tingin ng output ulit. Hindi. Sir, pa-scroll po sa taas. Ito. Bago ko ipakita yung output, tawag dito, papakita ko muna. May nagre-request kanina ipakita yung index.html. Okay, babalik ko lang na saglit doon. Ay, ayan. Sorry, nagalaw ko. Okay na? Jasper, okay ka na? Nakita mo na yung hinahanap mo? Alright. So, balik natin sa index.html para kay kung sino man yun, yung gusto kanina ibalik. Ayan. Then, i-run nyo. Sige. Dapat meron ng title yan na nasa gitna na maayos. After nyan, saka natin ilagay yung tatlong product. Okay? Tatlo na lang. Hindi na natin gagawin yung tatlo pa para mabilis. Okay? Kasi may contact form pa tayo. Yung title lang po sa taas yung nakikita sa akin, sir. Yeah. Meron, title lang talaga. Title pa lang. Wala pa tayong nilalagay na products dyan. Ano? Yung title lang po sa taas yung nakikita sa akin. What do you mean? Baka hindi pa nakasave. Check mo muna. Baka hindi mo pa na-save. O, ito yung output ng sa akin. Yan. So, dapat meron na siya dito sa baba. Okay?
Meron na, sinong wala niyan? Ako sir. Ano? Sino ka? Anong pangalan mo? Ako po, Jandel po. Jandel. O, ikaw yung wala, hindi Opo. ma-scroll. Opo. Kasi ito po yung nangyari sa akin. Yung WebRacon free webinar po nasa taas. Then lahat po, hati po siya. Puti na po lahat. Hati. Pa-screenshot niya, i-send mo dito sa chat. Sige po. Nasa gitna, WebRacon ko. Paano to? What do you mean nasa gitna? Sa home banner? Sa home banner ba yung tinutukoy mo, Nel? Okay, check mo tong papakita ko ulit yung style.css ha. Ito. Sa home banner. Ayan. Paki-double check kung ano yung problema. Paki-double check din, Jasper, kung baka may nabura kang closing tag or something. Yan yung mga nagpapasakit dyan eh. Flex basis is yung width. Yan din yung parang width. So 80% siya nung kabuang screen mo. Okay? Sir, na okay. 100% natin yan, talagang sagad yan hanggang dulo-dulo. Check niyo, sir. Sige. Okay. So, tingin ko, hindi ka wala ka nito. Baka wala ka nito. Height VH. 100 VH. Double check mo to, itong home banner. Meron po. O baka kulang ka ng semicolon somewhere. Oo nga po, semicolon pala, no? Try ko po. Okay na, sir. Ito naman, problema ko, di ko ma-scroll. Bakit? Wala siyang... Baka hindi lumalabas yung section 2, ay yung section 1. Saan po ba yung section 1 natin? Wait lang po. Okay na yun sa'yo. Wala akong space sa home banner. Yung problema sa akin po, hindi siya ma-scroll down katulad po na sa inyo. Ano? Wala po siyang scroll down. Walang scroll. Hindi talaga masascroll yan kung hindi lalabas to. Etong section 1. Opo, hindi po siya lumalabas. Nasave mo na ba? Opo, nasave ko na po. Meron po ako niyan eh. Kasi dapat kahit walang CSS yan, dapat lumabas to eh. Check ko lang ulit. Baka may kulang ka na closing tag somewhere. Check ko. Or wala ka nito. Sir, steady lang po. Sige. Check mo lang maigi. Sir, Bababa ka sir sa styles. Tingnan ko lang yung one sa content wrapper. Saan? Pinakababa, sir. Yan? Or sa style? Sa style. Teka lang, may chine-check si si Jas. Ano yun? Pangalan mo?
Chandel po. Jandel. Okay ka na? Wait lang po. Sige. Wait lang, ano sino ka? Ano name mo? Okay naman po siya, sir. Sige, sir. Check nyo muna sa iba. Troubleshoot ko na lang muna to. Sure ka? Sige po. Sige. Content wrapper. Ba't mo pinalitan? Ito ba? Ito yung sinasabi mo? Hindi, sige. Pwede naman. Kung masyadong dikit. Masyado bang dikit? Hindi ko kasi makita yung ano. Ayan. So kung masyadong dikit, sige. Huwag natin, 65. Yan. Para... Okay na? Sino yung... Sino yung nagre-request na ilipat dito? Ayan. Yun. Mali yung spelling. Very common error sa mga nagko-code. Spelling. Okay na? Lumabas na yung title? Para ano na tayo? Next, ano na tayo? Dun sa mga products. Labas na natin yung products. Okay, good. Tara. Next. So, nasa section 1 pa rin tayo. Pero lalagpasan natin yung content wrapper para sa section title. Gawa tayo ng another content wrapper with Aryan ha. Baka wrapper na naman gawin nyo. Div. As content wrapper. So this time, gawa na tayo ng boxes kasi 'di ba kung naalala niyo yung design natin, meron tayong 3 box para sa para sa products, 'di ba? So kung ano yung ginawa natin sa Flexbox kanina, sa flex.html, ganoon lang din. Right? So meron tayong div and class box. Una natin gawing box 1, box 2 kasi box 1 box na lang kasi pare-pareho naman ng size eh. So gumagawa lang tayo ng box 1, box 2, box 3 kapag gusto nating magkaiba yung size. Diba? Pero kung pare-pareho lang naman
iisang class na lang, which is box. So gawa tayong ng tatlo. Copy lang natin yung ano na yan, box na yan para magkaroon ng tatlong box. Ayan. Then sa loob ng box na yan, of course, yung image tsaka yung text nung nung t-shirt. So image source. Hanapin lang natin yung image. So ilabas natin yung image sa loob ng images na folder, images, slash image img-1.jpg. Yan. Dito na po tayo And then, kapag meron na yan, sa baba, lagay lang natin yung paragraph na P. Then, lagyan din natin ng class para ma-distinguish natin na item name siya. So, class, lagyan natin ng class na item-name. Then, yung item name ng image 1 na yan is yung new auto complete me. Right? Susundan. Okay, baka may magkamali. Ito, alam ko na to. Baka may magkamali dito. Itong content wrapper na to, nasa ibaba lang din ng content wrapper. Baka ilagay nyo dito sa baba ng section 1 ha. Masisira yan. Okay? Nag-feedback ba? Teka, sorry. Patayin ko muna yung phone. Or baka may naka-unmute dyan. Narinig ako sa akin. Kaya unmute ko muna to. Unmute ko na kita. Sino ka man? EMBN. Brendo. Palagas tayo 26 na lang. Okay. So, next one, do sa box. Same with, kunin lang natin yung content, which is yung image and yung paragraph. No? And palitan lang natin yung laman. Ayan. So, of course, anong gusto nyong image? Image 2, image 3. Ayan. Tapos, yung image 2, si image 2, yan ay, oops, hindi lumabas. So, si image 2, teka, tignan ko kung ano yan siya yung stress display none. Okay. Stress display none. Si image 3, in a relationship with Stack Overflow. So yan na yun. Yan na yung para sa products. Another content wrapper. After nyong copyin yung code, yan lang din naman yun. Proceed tayo sa style.css. Alright? Sabihin nyo lang sa comments, sa chat, mine. Kapag tapos na kayo. Pang-mine lang dyan, pang-mine lang. Pag tapos na. Nag-mine nga sila. Okay na? Sino pang, meron pa bang di tapos? Na-check nyo na yung podcast ko? Kapag may mga topics kayo na gusto pag-usapan sa podcast, feel free to comment dun sa, kahit dito, sige, mababasa ko naman yan. Or message nyo ako sa Web Raccoon Clothing.
Kung may suggestion kayo na topic na gustong pag-usapan, gusto niyo advice about sa ganitong topic, like for example sa sa code shaming, yan ang next ko. Episode 7 yan, code shaming. So pag-usapan natin yan. Okay na dito? Okay na sa HTML? Pasend po ulit ng podcast na tabunan. Sure. Mag-CSS na tayo, okay na? O meron pang hindi tapos. Wait po. Sino yung wait po? Si Levi. Okay, wait lang. Captain Levi. Oh. Alas 9 na. Nagtanong pa kung pwede humabol. Yun lang. Okay na. Okay, sige. Punta tayo sa style.css. Okay, so nasa section 1 pa rin naman tayo. So walang masyadong mababago dyan. Dadagdagan lang natin. Okay? So punta lang tayo i-select lang natin si section, section -1, then dot content wrapper. Tapos yung class ng box natin, which is dot box. Curly brace. Alright. Then, flex basis. Gawin natin flex basis yung size nung box. Okay? Sa lahat ng box yan. Kung meron tayong 3 box, ganito yung size niya. So, pwede naman natin, kanina ginamit natin na flex basis is percentage. Ngayon, try natin gamitin, instead na percentage, gamitin natin pixels. Pwede naman yun. So, try lang natin 310 pixels. Yan na yun. Okay. Next. Yung image naman sa loob ng box, i-select natin section -1 dot content wrapper dot box, tapos yung image img. Yan. So anong ilalagay natin CSS dyan? No, none other than with 100%. Hindi natin ginamit yung flex basis, instead na flex basis, ginamit natin with kasi hindi naman siya directly nasa flex box. Okay? What do I mean? Si flex basis, ginagamit lang siya kung ang parent mo, like ito, di ba si box ang child, so si parent ay si content wrapper. Si content wrapper, siya yung may display flex. Tama? So kapag ito yung may display flex, si box yung may flex basis, at wala siyang display flex dito na involved or nakalagay na display flex, hindi gagana yung flex basis dito kung gusto mo ilagay dito. Okay? So basically, gamitin natin is with. Pwede nyo namang i-explore after ng webinar ninyo kung gumana ba yung iniisip nyo. Explore nyo lang after ng webinar. Alright, next.
Yan lang yon. Gawin lang natin with 100% para sumakto siya dun sa width nung box, which is yung 310 pixels. Kasi yung image natin dyan, mas malaki siya sa 310 pixels. So, ang mangyayari by default, lalagpas siya dun sa 310, di ba? And ano siya, papangit, lagpas-lagpasan, tama? Alright, so yung ano naman, next is yung paragraph, yung P sa loob. So section -1 dot content wrapper dot box. Yung P naman, P nga ba? Tama, no? Yan, P. Yeah. Sige, select na rin natin P dot item name. Item dash name pala. Diba? Dash name. Ayun, tama. So, ibig sabihin, yung P is my class na item name kung nakadikit siya. Pwede rin naman tanggalin mo na yung P. Ayan, ganyan na lang. Wala namang pinagkaiba yan. O, ganyan na lang para hindi kayo malito. So, ayan, of course, kung text yan, de-designan mo lang din yan katulad ng mga text natin sa itaas. So, font, family, railway, and font size 600, hindi 600 tuloy. 13px lang para maliit. Sumakto lang siya dun sa box. And font weight 600 para medyo makapal-kapal. Color niya gawin na nating black. Yan, nakakasunod pa ba? Line height niya, ito pa rin, ganito pa rin naman yung mga nauna nating text, iniiba lang natin ng values. So, line height, gawin lang natin 20px. Yung letter spacing niya, ayoko na masyadong magkakalayo yung letter spacing. So, mga 0.5 pixels lang. So, sobrang liit lang. Pero may space pa rin. And text align para naka-center siya. Center. Yan. Sige nga, paki-run. Nangyari. Yan. Actually, ano yan, minimalist design yan. Yan ang modern design niya yun. So, kung tawag dito, iba yung diskarte ko eh. Kumbaga sa design, sa tagal ko ba naman nasa front end web development, di ba? So, gusto ko yung ituro ko sa inyo, yung maganda na. Okay? And naturingan akong gumagawa ng website sa mga international company, sa mga taga-Australia. Tapos ituturo ko, pangit, di ba? E di, in-unsubscribe ako sa WebRaccoon. Kung gano'n. Alright. So, iyan, di ba meron tayong, okay na lahat? Meron bang hindi, nakasunod? I hope okay lahat. Okay. Good. Mine. Okay, sige. So, meron pa tayong isang section pero bago tayo pumunta doon, balik muna tayo. Digit na yung image sa text. Bakit? Anyari? Double check mo yung CSS. Naka-display lang yan.
Double check mo lang. Hindi gitna yung image sa text. Ito lang yun. Ito lang yung ginalaw nating CSS. So might as well, please check your spelling, please check the CSS para dire-diretso tayo. Kasi mostly naman gumana eh. So please double check. Nel. Okay, antayin kita. Antayin mo lang natin si Nel para walang maiwan. Alam niyo naman, masakit maiwan. Kaya hindi ko kayo iiwanan. Hindi ako muhugot. Sinundan ko lang yung, sino nagsabi kanina? May nagsabi kanina doon sa iwan-iwan na yan. Okay lang ba sa inyo? Medyo ginagabi na tayo, pero sa akin okay lang. Kayo? Ano yan? Teka. Natatabunan yung may tanong. Mark Angelo, Sir, pag nag-style ba kay HTML by section muna or isulat muna lahat ng HTML bago styling? Parang ano lang yan eh, parang tawag dito, para ka lang gumagawa ng Word document. Isulat mo muna lahat, saka mo i-stylean. Okay? Kasi isipin mo yung ano, tawag dito. For example, gumawa ka ng bahay. Ang tinayo mo, mga bakal pa lang, hindi pa tapos, kumbaga, wala pang semento. Pero nilagyan mo na ng kurtina. Okay ba yon? Yan yung medyo, ano dyan, analogy dyan. So, tapusin mo muna yung HTML, saka ka mag-CSS. Either way naman, nasa diskarte mo naman yan kung saan ka mas komportable. Okay. Mika, matulog ka naman. Mark, nakuha mo yung analogy ko. Sana nasagot ko na maayos yung tanong mo. Okay na? Okay na tayo dito? Back to discussion na tayo? Naka-PX yung image ko. Ayan. Alright. Yep. So, bago natin ano yan, meron kasi akong ginawang kaartehan dyan sa page na yan. Pakita ko lang. Teka. Ito ata yun. Ayan. Ito yung final eh. Nakikita nyo, pagka hinover ko, may lumalabas na ano sa gilid. Lumalabas na borders dun sa taas, top, and bottom right. Yan. So, gumagana kasi yan using yung, balik ko dito sa discussion natin. Nasaan na yun? Wala. Yan. Gumagana kasi yan using yung pseudo classes. Yan. Pseudo classes and pseudo elements. Actually, parang dinagdag ko dito sa webinar to para at least, 'di ba, malaman niyo tong pseudo classes na nag-e-exist to. So, mabilisan lang naman to. Talagang ano, marami siya pero yung hover lang yung gamitin natin para dun sa final output. So, pseudo classes are used to add special effects to some selectors. You do not need to use JavaScript or any other script to use those effects. So,
Basically, behavior siya ng website or ng web page, pero kaya na siyang gawin sa CSS using pseudo classes. Okay? A simple syntax of pseudo classes is as follows. So, meron kang selector and colon, pati yung pseudo class. Then, yung curly brace, kung ano yung property, colon, value, semicolon. Alright? Mamaya, gawin natin yan in action. Next one is, ayan, ito yung mga example ng pseudo classes. Marami pa yan, but pinili ko lang yung mostly na ginagamit sa industry. Okay? So, number one is yung link. Okay? So, yung link is, dedesignan mo lang or isa-select mo lang yung link na unvisited, meaning hindi pa na-click. Okay? So, vice versa, kapag na-visit na yung link, ano yung magiging design niya. For example, iniba mo yung kapag na-visit na yung link na yun, gusto mo iba yung kulay niya. Yung mga ganong kaartehan kasi. So, ayun, yun ang mga silbi niyan. Most used default violet. Yun, kasi nakairita nga naman yung violet, di ba? Kung default yung ginamit mo. Pero may mga kliyente kasi ng mga website na talagang maarte pagdating sa branding. So, ultimo pati yung mga visited na links is pinapalitan nila into yung color ng branding nila. Alright? So, next is yung hover. Ito yung gagamitin natin ngayon. Use this class to add special style to an element when you mouse over it. So kapag min-hover mo, may magbabago. Okay? Yun yung gagamitin natin mamaya. Active is kapag naka-active yung state ng isang element, iba yung itsura niya. Like yung sa mga main navigation, kapag naka-click ka dun sa isang item or sa isang menu, sa the entire website, ganun pa rin yung itsura niya kasi nga active siya. Okay? So next is focus naman. Kapag naka-focus doon yung cursor mo, no? Iba yung kulay niya, iba yung font niya, iba yung font size niya. Depende sa iyo. Okay? So yan po yung mga pseudo classes. All right? So kapag may time kayo, ano niyo yan, dito, explore niyo yan. Marami kayong pwedeng magawa diyan. Kumbaga, yan yung kumbaga sa pagkain yan yung magic sarap. Nagpapasarap palalo. Although hindi naman masarap ang magic sarap para sa akin. Hover, pwede sa animation. Yep. Next, kung may pseudo classes, meron din tayong tinatawag na pseudo elements. So, si pseudo elements lang yung nag-a-allow sa atin to add new elements in the document where they did not exist before. So, para lang tayo magsisingit ng HTML elements sa isang existing na HTML element. So, yan, both pseudo classes and pseudo elements are used by specifying a selector and then providing the name of the pseudo class or pseudo element we wish to apply to style 2. So, talagang kung gagamit ka ng kahit anong pseudo class man yan, pseudo elements, talagang madadagdagan ng kakaibang style yung website mo. Next, ano ba yung mga pseudo elements na yan? So basically, we have 6. First child. So assigns a style to the first child element within a specified element. For example, sa flexbox natin, okay, meron tayong 4 na box, di ba? Kapag pinili natin first child, ang magkakaroon lang ng design doon is yung unang-unang box. Okay? Ganun lang yun. Ganun lang yung first child. Okay? So, link. So, specify styles for links in general. Okay? Visited. Same din halos nung, for example, sa Ahref din. Okay? Teka, parang na doble,
Teka, doble pala to. Teka. By the way, ang ano natin dito is, ang gagamitin natin dito is, annotate ko na lang para makita nyo. Wait. Sorry, hindi ko napalitan. Ito. Ang kailangan natin dito sa pseudo elements basically is yung before, tsaka yung after. So every element, let's say sa div, di ba? Meron yan naka-hide na before tsaka after. So yung before and after na yan, pwede mong designan. So sige, balik tayo dun sa ano. Balik tayo dun sa, ay nakikita niyo yung sinulat ko? Before and after. Nakikita niyo ba? Yung annotation. Alright. So, balik nga tayo dun sa ano, sa code. Kasunod pa ba to? Ayan, code na eh. Gamitin natin yung ano na yan. Gamitin natin yung pseudo class at pseudo element na yan. Okay. Balik tayo dun sa code. Alright. Yan. So gusto natin magkaroon ng yung border kapag naka-hover. Alright? So paano natin gagawin yon? Gawin lang natin, select mo yung section 1. Ito na, nagko-code na tayo Section 1. Select mo yung box, class content wrapper dot box before. Ayan, dugtungan lang natin ng before. Huwag niyong lalagyan ng space to ha. Dapat magkadikit. Then, curly brace. Then, pakisundan tong itatype ko. Content, double quote, meaning wala siyang, kasi pwede kang maglagay ng text dyan eh. So, ang kailangan lang natin is border. So, we don't need any text dun sa ano na lumabas. So, blanco tong content. Next is position absolute. Position absolute is pwede mo siyang i-position anywhere sa HTML document mo. Okay? Without any tawag dito, wala kang gagawing margin left, margin right, ganun. Talagang left right lang ano niya, left right mo siya kokontrolin. So, width, lagyan lang natin ng width yung ano, yung border. Gawin natin 50 px. Height is 50 px. So basically gumagawa tayo ng box dun sa gilid ng image ng t-shirt natin. Para siyang may box pero tatanggalin natin yung kulay sa loob. Iiwan lang natin yung border. Okay? So border dash left. Lagyan natin ng border left. Siguro mga 3px. Then solid. And yung branding natin na 2D 9EC. Yan. So kung may border left ka, isipin niyo yung square ha. Isipin niyo yung square. Meron kang border left na 3px. Tapos ang kailangan natin is yung border top. Border top. 3px din, yung kapal. Solid. And same color. 2D9E9C.
Next. Yung left natin, i-position natin siya sa left and position natin siya sa top. Left. Gawin nating negative 10px para hindi siya sagad dun sa image, dun sa ano natin, 'di ba? Naka-box tayo dun sa t-shirt. Kapag naka left 0 siya, sobrang sagad siya dun sa image. Gusto natin medyo umatras siya ng konti, mga 10px, negative 10px kasi pabalik. Okay? And of course, top, negative 10px din. And tingnan nyo muna kung gumana yan. Kapag gumana yan, ibig sabihin, pwede na natin siyang gamitin for, dito, hover. Gumana? Kapag gumana yan, may mali ka. Okay, kasi hindi talaga gagana yan. Okay? Pag may gumana dyan, ibig sabihin may mali kang code. Okay, may kulang kasi tayo. Right? Kailangan tama, position relative. Kasi kailangan natin ng position relative kay, kanino? Kay box position relative. Para yung ano mo, para yung before mo, yung nilagay mo dito sa before is maglaro lang siya sa loob nung box kasi relative nga eh. Ibig sabihin kapag sinabi nating relative, lahat ng content niya walang makakawala doon. Nasa parent lang. Yan, tama. Good, Brian. Marunong ka naman pala eh. Ba't nandito ka pa? Okay. So, sige nga, pakirun. Pakitignan kung lumabas yung border. Kailangan may lumabas na border sa lahat. Ayan. O, gawin naman natin yung nasa bottom right. Okay? Almost same lang yan. Copy lang natin to. Sige. Copy na lang din natin to para mabilis. So, instead na before, gawin nating after. Kasi meron na tayong code dun sa before eh. Yung after naman. Right? Then, of course, content niya, blank pa rin, position absolute, tama, width 50px, height 50px, border left pa rin ba? Hindi. Gawin na natin border right. Of course, border top pa rin ba? Border bottom naman siya. And instead na left, gawin natin right. And instead na top, gawin natin bottom. Then pakirun, kailangan lumabas yan sa bottom right. Pakirun. Kailangan lumalabas muna. Yan. Actually, medyo ano nga siya eh. No? Sobrang. Dapat. Diba? Tama. Meron. Sino yung wala? Mark. Anyari. Anyari, Mark. So, since lumalabas na siya, gawin na lang natin na lumabas siya upon hovering sa kanya. Okay? Hindi pa nag-a-appear. Double check mo yung double check mo to. Baka hindi mo nilagay yung ilagay mo yung position relative dito sa box. Section 1 content wrapper box. Pakilagay yan. Baka yan yung problema.
Okay na? Sir, sa akin, isa lang yung nag-appear yung bottom. Yung bottom. Mark, ikaw, okay na yun sa'yo? Yung bottom lang. Double check, ha? Kung nailagay nyo tong position relative, kailangan lumabas, kailangan nailagay nyo tong position relative dito sa box. Double check. Yung iba, gumana na. Bottom 10. Yup. Yan, no? Ito yung output sa akin, ha, para ipakita ko sa inyo. Dapat yun ito. Yan, nakikita nyo? O, ano nangyari, Cedric? Or baka ano, baka hindi mo pinalitan ng after, ano, magkadikit yung dalawang border nag-form ng square. Palitan mo ng after. Yan, mga ano, yung mga semicolon nyo. Instead na left, gawin yung right. Instead na top, gawin yung bottom. Ganun lang. Siguro mukhang hindi na tayo aabutin dun sa contact form, which is okay lang din naman. Ang mahalaga nagawa niyo tong flexbox sa ano. Kasi flexbox lang din naman yung gagamitin natin doon. Nilagyan lang natin ng form. Alright? Hindi naman din natin papaganahin. So okay lang. Although pagka sinend ko naman yung working file, kasama pa rin yung contact form. Pwede nyong aralin, ganun. Pero i-discuss natin is hanggang dito na lang siguro para matapos na rin tayo, gabi na rin. Assignment na lang namin to, sir. Pwede naman, sige, i-assignment nyo. Wala namang problema eh. Alright? So gumana na? Meron na? Okay na sir, na doble pala. Yan, okay. So meron pa bang may problema? Gawin na natin yung hover para ano, para malupet na yung ano natin. Kaso sa akin sir, sobrang dikit. Nasa ibaba. Paano sobrang dikit? Kung medyo sobrang dikit, tingin mo ano, try mong pwede mo naman palitan yung bottom eh. Let's say gawin mong 15 or ano. Depende sa iyo kung ano yung mas comfortable ka na itsura. Siguro magkakaiba kasi tayo ng screen size ng laptop or ano, hindi ko alam. Pero hindi ko kasi nakikita yung ano niyo eh, hindi ko nakikita yung output niyo. So might as well i-adjust niyo na lang yung right tsaka yung bottom kung saan yung mas gumagana sa inyo. Sir, yung akin hindi ko nahiwalay yung text sa image. What do you mean? Paano hindi mo nahiwalay? Sobrang dikit. Ayan, meron tayong ano. Yung item name, baka may hindi mo na ilagay yung line height. Sabi nga ni Brian. Ayan. So double check niyo yung CSS.
Yung P at H2 po, nasa left ng image. Saan yan? P at H2. Sa ano pa yan ah? Sa title pa yan ah. Hmm. Bakit 90%? Well, kung yan ang gumana sa'yo, di sige. Gumana ba? Ano yung sinasabi mo, Gerald? Yung P at H2, nasa title yun ah. Wala namang image doon. Or baka, baka kasi hindi mo hiniwalay yung content wrapper. Magkahiwalay ng content wrapper yan ha. Baka natanggal tong closing ng div. Ewan. Tingin ko ganun. Paki-double check. Kailangan magkahiwalay yung content wrapper ng section title at yung content wrapper ng mga boxes. Okay? Usually po ba ginagamit sa pag-border ang before and after pseudo element? Hindi lang pang border, no? Example lang yung border na ganyan. Pero usually ginagamit yan sa mga creative mga creative design ng mga website, which is yung tipong maayos yung grid niya, maayos yung mga flex boxes niya, tapos biglang may image sa gilid na unnecessary or tawag dito, parang nakasingit, kumbaga. Yun yung silbi nung before and after. Kung may mga ganong instances na masyadong creative yung pagkakagawa ng website, di ba? Magdadagdag ka ng before and after para masunod yung design. Alright? So, ano pa? Okay na tayo. And gawin natin, hindi pa tayo tapos ha. Gagawin pa natin yung hover. May hover pa tayo. So, ang mangyayari, since naka-display siya ngayon by default, gawin natin by default naka-hide siya. So, ano nga ulit yung pang-hide natin? Diniscuss natin kanina 'yon. Yan. Magtatanong lang ako. Ano yung ipang-hide natin? Ano ba yung pinang-hide ng mga element? Diniscuss natin kanina 'yon. Display none. Yeah. Correct. So, pakilagay lang sa both before and after display none and display none. Yan. So, pareho. Pakilagyan. Yan o. Ito yung nilagay natin. Ay, hindi ba? Okay. Lipat ko sa code. Sorry. Ayan. Nakita nyo? So, may nilagay akong display nandito. May nilagay akong display nandito. Both before tsaka after. Pakilagay sa dulo. Okay, nawala. So, kapag nag-hover tayo, ilagay nyo lang yung section -1 content wrapper dot box, tapos yung pseudo class natin na tawag dito hover. Ayan. Ibig sabihin, pagka-hover dun sa box. Then, next is colon before. Walang space yan ha. Dire-diretso. Alright? Then, yung after naman. Comma. Pakilagyan ng comma. Para dalawa sila. Same din. Pero after lang. Section -1 dot content wrapper space dot box hover
then after. Yan. And yung ating display block. Yan, paki-run. Kumana hindi. Okay na? So, ayun, medyo talagang hindi natin nakayanan tapusin yung hanggang contact form. But, ano lang din naman yun, contact form na input type, ganun. Siguro, ano na lang, kapag ka nag-webinar tayo ng may jQuery, sige, isama natin yan. Alright? So, ano pa ba? Okay, may mga tanong pa ba kayo? May mga tanong pa na ano, about dun sa code muna kasi kung mga life advices, magtatagal tayo. Huwag muna yung mga advices sa jowa o sa pagiging IT. No? Muna. Yup, ibibigay ko yung code. So, teka, ano natin ha. Teka, may mga hindi nakatapos na ba lahat? Nakatapos naman lahat, di ba? Alright, so, ayan. More surprises for you. Nakikita niyo ba yung screen? Alright. So basically, after nito kasi, talagang ito na yung sinasabi ko dun sa post kanina na may mga, syempre, dahil umattend kayo, you have the opportunity to get this mga surprises. So, yes sir, 6 images na rin sa akin. Yun. O nga pala, no, kung gusto nyo ituloy, kasi nga 3 images lang yung ginawa natin para tawag dito, matapos tayo kaagad. Pwede nyo i-ano lang yun, i-copy lang yun, tapos palitan nyo yung images, then yung text. So, nasa inyo na yun. Kumbaga, yun na yung chance nyo i-explore yung Flexbox. Okay? Or kahit hindi, ang maganda dyan, guys, makinig, ang maganda dyan, wag nyo i-copy-paste. Okay? Wag nyo i-copy-paste yung ano na yun, yung block na yun. I-type nyo siya talaga manually para makabisado nyo tumatak sa isip mo. Alright? So, yun. Mabalik tayo dito. Next. Meron tayong, ayan, kung sinasabi nyo gusto nyo magkaroon ng GC, meron na po tayo. Meron na po tayong private group. Okay? Ginawa ko siya kanina pa. So, kaya ako hindi nagre-reply sa mga group nyo kanina, sabi nyo, gumawa tayo ng group. Gumawa na po ako. Mag-ano na lang kayo dyan, mag-join na lang kayo dyan. Ayan yung link. Or i-send ko rin yung link dito. Teka. Para mapasok nyo agad. Wait lang ha. So, ang name niya is Web Raccoon Collab Team. So, kung familiar kayo sa programmers, developers, yung mga group na yung mga malalaki na parang ganito lang din 'yon pero dedicated to for Web Raccoon yung mga trainees, yung mga na-train dito sa webinar. So, ito siya. Ayan. So mamaya i-approve ko yung mga magjo-join
I-approve ko yan definitely. Tawag dito, kung mga gumawa tayo ng ayan nga, sabi ko, let's build a family of new Filipino coders. So, talagang ang WebRaccoon naman is for kaya nga tayo representing Filipino programmers. So, kung itong itong webinar natin is HTML, CSS, wala pang programming, okay lang 'yon, no? Diyan naman tayo nagsimula lahat. So, even mga magagaling mag-program sa HTML lang din naman nagsimula. Alright, so private Facebook group yan, talagang tayo-tayo lang yan, no? Kung may mga questions kayo or any tawag dito, kahit hindi sa hindi sa program ninyo, kung may gusto kayong gawing i-topic natin sa programming beyond coding, pwede rin naman. Anything about sa WebRaccoon, walang problema. Kung nahihirapan ka sa code mo, marami tayong pwedeng pag-usapan diyan. Maraming pwedeng tumulong sa iyo. Lalo na ngayon, kayo yung pioneer na sasali diyan, no? So, tayo-tayo lang kahit hindi tayo magkakakilala, magiging pamilya tayo diyan, magiging team tayo diyan, community tayo diyan. So, kayo yung pinakaunang sasali sa collab team ng WebRaccoon Clothing. Alright? So, okay ba 'yon? At least, 'di ba? Ang pinagkaiba natin is hindi kalat yung knowledge. For example, may problema ka, i-Google mo. Of course, syempre malaking tulong pa rin yung Google, but kung may mga time kasi na mas maganda na meron kang talagang community or meron kang group na tutulong sa iyo, 'di ba? Na talagang laging nandiyan, 'di ba? Mas maganda 'yon. Okay? Ako pipilitin ko syempre na lagi ako maging active diyan, no? Although kung hindi man ako masyado maging active, intindihin niyo na lang marami akong pages na mini-maintain, but still kaya ako ginawa 'yan para at least, 'di ba? Kung may i-share ako, let's say may bago tayong webinar, i-share ko rin diyan. So talagang diyan tayo magko-collab. Ayos? Next. So, bukod dyan, ayan. So, I have a token na ibibigay sa inyo, but please, eto na yon. Eto na yung gusto kong ibahagi sa inyo, gusto kong ibigay hindi kasi ako pwedeng magbigay ng certificate basta-basta kasi hindi naman tayo institution kasi. But I can give you a token, no? Basta tulungan nyo ang WebRaccoon to reach more people. To claim your WebRaccoon, ayan, WebRaccoon token yan, nakalimutan ko yung token. Please help us reach more people by doing the following. So, eto na lang siguro yung tulong nyo sa WebRaccoon since naman tayo, di ba? Free naman yung webinar natin. So, might as well, tulungan nyo na lang kami sa WebRaccoon Clothing to reach more coders sa ating bansa by liking and following the WebRaccoon Clothing sa Facebook and or Instagram. Kung meron kayong Instagram, meron din tayo dyan. Nandyan yung mga post natin about sa clothing mismo. Alright? Number 2, post a screenshot of your final web page with your testimonial. Kung anong na-feel mo after ng webinar natin, i-post mo yan. Ilagay mo sa caption. And tag us in your post. Itag nyo yung WebRaccoon Clothing para at least kung may makabasa, at least makikita nila na sa WebRaccoon pala naganap tong webinar na to. So the post should be public, no? Paki-public na lang para at least makita ko rin kung sino yung nakapag-post talaga. Okay? So makikita ko naman kayo kung nag-post talaga kayo, and kung sakali man para mas madali, kung na-i-post nyo na, i-send nyo yung screenshot nung post ninyo sa WebRaccoon kung kaya pa ng oras nyo, para at least doon ko na lang tignan kung sino yung mga nag-post. And ano pa? Ayun, medyo bibigyan ko lang kayo ng deadline na 1 week para doon. So kung sino yung mga
post, nakapag-follow before May 16, yun lang yung mabibigyan ko ng token. So paano nyo i-claim tong token na to? Sabay-sabay ko po itong i-distribute sa inyo. Okay, hindi ko po ito papadala sa LBC or something, through email po ito. Okay, so kung makikita nyo, ayan, kung makikita nyo yung picture sa gilid, nandyan yung name nyo. Kung ano yung nilagay yung name sa registration form, lalabas po yan automatically. Meron po tayong control number sa taas ng name. Control number yan just in case, di ba? Tawag dito, malaman ko na kung gamit na ba tong ano na to, token na to. Kasi gagamitin nyo po ito kung hindi nyo alam. Meron po tayo dyan sa baba, ayan, 50% discount. However, ito po yan. Meron ang discount po natin, discount system po natin is tawag dito, randomly may parang Mobile Legends na 'di ba meron doon ano na 20%, 30%, 40% and 50%. So randomly kung sino yung mga umattend makakakuha ng certain amount, certain percentage ng discount. Random 'yan, wala akong pipiliin since kahit estudyante ko pa kayo, kahit kilala ko kayo, hindi ko kayo bibigyan ng 50% discount. Random po 'yan. So, meron po tayong system para diyan. Kaya walang dayaan 'yan, okay? So, this is your token for participation in advanced CSS and HTML. Isa-send ko po 'yan sa email nyo, sabay-sabay on May 17 kapag na-collect na natin yung mga nag-share ng ating testimonial sa webinar. Alright? Sana kaya nyong gawin, tulong na lang sa Web Raccoon, okay? Ito po ba yung web page na isasubmit? Yep. Kung ano yung ginawa nyo, kung ano yung output nyo, yun yung bibigyan nyo ng screenshot and i-share nyo with testimonial. Okay po ba? May tanong po? Medyo maraming gagawin. Sorry. Pero kailangan ko ng tulong ninyo. Sir, yung sa code po, saan nyo isa-send? Yung code, ayan. Yung code na gumagana na nasa akin, ipopost ko po yan dun sa collab team. Sa Web Raccoon collab team. So, kailangan nandun kayo. Alright? Full page screenshot. Maganda siguro. Maganda full page para yung makikita nila na, ito pala yung ginawa nila sa webinar, sa free webinar. Diba? Pwede naman. Sige, tapusin nyo yung website bago nyo i-post. May naman, hanggang May 16 naman eh. Okay lang yan. So, itong token na to, just in case, pwede nyo siyang magamit, just in case bibili na kayo ng t-shirt, magkakaroon kayo ng discount dun sa t-shirt nyo. Okay, sa isang t-shirt nyo. So, kung ano yung discount nyo, for example, nakuha nyo yung 50% discount, 50% discount yung makukuha nyo kapag bumili kayo ng t-shirt. Okay po ba? Ayun lang. Lilinawin ko lang. Para sa isang t-shirt lang to. Okay? Hindi kasama yung shipping doon. Sorry. Pero yung t-shirt, malaking malaking bawas na yun. 50% talaga. Kung sakaling pala rin kayo makakuha ng 50%. Makita yung full page. Pwede naman, sige. Mamaya, sige, papakita ko. Yung hoodie, hindi na muna. Baka hindi muna ako maglabas ng hoodie kasi. Siguro sa na yun, sa tawag dito. Siguro December na yun. In December or November. Pag taglamig na. Okay. Sa t-shirt muna to.
Papakita ko yung full page mamaya. Nasa zip file naman yung asset din. I-send ko sa Rendon. Si Rendon kasi humabol lang to. No, humabol lang siya, hindi siya talaga nag-register, pero humabol siya dahil may mga nakiusap siya na humabol kapag may slot pa. Okay naman. September sir, start na ng bare months. Yun. Yun. So, yung hoodie, hindi muna ako maglalabas since mahirap kasi yung hoodie eh. Talagang sa supplier pa lang mahirap na yung stocks. Pero yung sa t-shirt po, sa t-shirt nyo po ito magagamit. Isang t-shirt lang po yung mapagagamitan nyo nito. So, ngayon, ang nito, since kung maka-discount kayo, might as well, syempre, na rin kayo ng mga friends nyo na sumabay umorder para hindi nyo cargo yung buong shipping, okay? So, okay po ba yung gagawin? I hope na hindi kayo mahirapan. Talagang I need your help na lang para lumaki at lumawak yung reach natin nitong Web Raccoon Clothing. Alright? So, next one, meron pang isa. Ayan. New designs coming soon. Meron tayong 2 design na lalabas after lockdown. Okay? So, abangan nyo yan. Talaga nagtuturo ka dyan. Ayan. Okay, so dito lang kayo makakita ng clothing brand na nagtuturo pa. Saan kayo makakita niya? Diba? Clothing brand na nagtuturo pa ng webinar, nagpa-podcast pa. Tignan natin kung invade natin yung YouTube soon, pero hindi ko alam. Sana, kung And, ayun. So, I think that's it. Mga kasama ko gusto din mag-join next webinar. Ayan. So, ano ko rin yung webinar, no? May next webinar tayo pero hindi pa ako decided sa date kasi syempre hindi natin sigurado yung kung kailan malilift yung lockdown. And tawag dito, kung sakali ma-finalize ko yung tawag dito, schedule, i-announce ko naman yan agad-agad sa page. Alright? Ang topic po natin next webinar is SCSS. Familiar? So si SCSS, siyempre hindi tayo tayo doon. Hindi tayo malalayo, kumbaga nasa CSS pa rin. Yun nga lang hindi siya free. Yun ang natin, yun ang downside nun. Pero kasi si SCSS kasi talagang siya may konting na siya, may logic na siya. So yun nga lang hindi siya free but still hindi naman sobrang mahal, no? At least inaano ko pa baka siguro 100 per person, no? Ganun ang price lang niya. Maliit lang, no? So talagang tayo para lang tulong, 'di ba? Saan ka makakita ng webinar na 100 pesos? Sige nga. 'Di ba? Siyempre yung ibang webinar nga diyan, 'di ba? Yung ibang webinar diyan ng mga ina-attendan ng iba, mga 2,000, mga 1,000. Yun sa atin nasa range lang ng hundreds. So depende yan sa topic, no? HTML and CSS kasi talagang binigay ko ng free at saka unang webinar natin 'to eh. Baka sabihin niyo unang webinar kaya free, pero may mga topics ako na naka-ready, like yung pinagpilian natin na tatlo, 'di ba? Isa yung napili, itong advanced HTML, CSS. Yung dalawa na yon, gagawin din nating free yon. Pero hindi yun yung kasunod, no? Yung kasunod muna is yung SCSS. Okay? So, yung SCSS na yun, sige, decided na ako, 100 pesos
per person. Okay na yon? Okay sa inyo yon? Para at least pwede nating gamitin din tong ano na to, itong ginawa nating front end. Alright? Meron ako nakita, sir, ano yun? $30 per hour, o di ba? Ilang oras 'yon? Di ba? So, tayo talagang ano lang, affordable lang. Siyempre kapag ano, bootcamp is usually buong araw 'yon. Ang mga bootcamp, the whole 8 hours 'yon. Okay, para sa ano, para sa mga ganitong webinar, maliit na presyo na lang yung 100 pesos, diba? So, ayun, yun ang next na webinar natin. Hindi ko pa inaano yan, hindi ko pa pinopost sa web raccoon yan. Gusto ko kayo yung unang makaalam para sakali kayo yung unang makapasok dun sa slot, di ba? So, ayun. Ano yung sabi mo? Paano po magbayad sa next seminar? Basically, through GCash and PayMaya. Alright? So, any questions pa? Yung ano yung tawag dito, yung para sa token natin, para makuha nyo yung token nyo, might as well gawin nyo na lang yung ano natin, yung share ng testimonial, and kailangan naka-public. Okay? Screenshot. Ipo-post ko i-share ko ngayon yung ano, yung working file, yung talagang buong website dun sa ano, dun sa group na ginawa natin. Yung collab team, yun. Hindi na. Yung code, yung isa-share nyo, hindi na. Screenshot lang. Kayong bahala. Ang mahalaga doon, may screenshot. Kung gusto niyo mag-screenshot ng code, walang problema. Pero ang pinakamahalaga doon, may screenshot and yung testimonial nyo. Alright? Kahit Tagalog, okay lang. Malaman lang ng madla na nag-e-exist tayo. Ano sabi mo? Medyo nawawalan ako ng apoy minsan. Apoy talaga. Ganun talaga. Minsan talaga tatamarin ka. Pero isipin mo na lang yung ano. Lalo na kung beginner ka, isipin mo na lang pag natuto ka niyan, ano yung balik sa'yo niyan. Diba? Magandang trabaho, malaking sweldo, possible na gano'n. Alright? So, ayun. May mga tanong pa ba kayo? Kung wala na, pwede na kayong magsitulog. Kung talagang ano. Basic pa to. Huwag ka mawala ng apoy. Yep. Mga ganyang ano. Yan ang ano ko yan yung goal ko na pag-usapan sa podcast ko and dun sa collab team. Yung mga typical na problems na malalalim ng estudyante. Hindi lang basta problema sa code, yung mga error sa code. May mga ganyang problems yung katulad niyan, nawawalan ka ng interest mag-aral minsan, di ba? Tinatamad ka. May mga problem din yung katulad ng i-discuss ko sa episode 7 ng Programming Beyond Coding, yung code shaming, tipong for example, nagko-code ka tapos may mas magaling
daw na nasa likod mo tapos ay ganyan ka mag-code, mga ganun-ganun. Di ba nangyayari yun? So, may mga ganong topics tayo na na dapat pag-usapan, which is hindi masyadong pinag-uusapan. Yun yung gusto kong tawag dito, maging mga topics natin. Alright? So, siguro that's it for tonight. Kapag may bago tayo, yung webinar natin na bago for SCSS, turuan ko kayo mag-SCSS. Ipopost ko unang-una sa collab team bago sa Web Raccoon para kayo yung una makakita. Alright, so see you on our GC. Ipopost ko dun yung working file and good night. Bye. Thank you sa mga umattend. Bye-bye. Sa mga guard na pala ako. Maraming salamat po. More power sa Web Raccoon team. Yeah. Thank you. Kasama ka na doon. Okay, nasa team ka na rin ng Web Raccoon. Mag-share po ako, sir, mamaya sa GC ng Jolie or bago mag-start yung web. Alright, sure. Brian, yung yung sinasabi mong portfolio mo, i-send mo na lang sa Web Raccoon sa email. Alright?